Isang mapagpalang araw sa bawat pusong nakikinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang magbahagi ng isang kwentong aantig sa ating mga damdamin. Saan nga ba tunay na nakatayo ang isang tahanan? Sa lupang kinatitirikan nito o sa mga pusong nagmamahal sa loob nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Pamilya Madrigal at ang pagsubok na yayanig sa pundasyon ng kanilang buhay. Ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita ang unang bumati kay Luz Viminda sa pagbubukang liwayway. Sa loob ng 40 taon, ito ang kanyang naging ritual. Bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay, naroon na siya sa kanyang maliit ngunit mayabong na hardin, kinakausap ang kanyang mga halaman na parang sarili niyang mga anak. Hawak niya sa kanyang palad ang isang bagong pitas na sampagwita. Sariwa, busilak sa kaputian. Inamoy niya ito ng malalim at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang halimuyak na yon, ang amoy ng kanyang kabataan, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang buong buhay na itinayo sa barangay Puso ng Lupa. Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang binasag ng isang ugong. Isang ugong na hindi galing sa karaniwang tricycle o dive. Ito ay tunog ng isang mamahaling makina. Mula sa kinatatayuan niya, natanaw ni Luz ang isang itim at kumikinang na sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bakod na kawayan. Bumukas ang pinto at isang pares ng sapatos na katad na mas makintab pa sa umaga ang unang lumapat sa lupang kanyang pinagyaman. Sumunod ang isang lalaking nakabihis ng barong na gawa sa pinong tela, si Ramon Montenegro. Ang kanyang nangiti ay kasing perpekto ng kanyang suot, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa mga matang iyon, mayroong lamig. Isang kalkuladong lamig na nagpatindig ng balahibo ni Luz. "Magandang umaga po, Aling Luz," bati nito. Ang boses ay tila pulot na may halong lason. Hindi nakasagot si Luz. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang sampagitang hawak niya ay nayupi sa kanyang palad. May inilabas si Ramon Montenegro mula sa kanyang leather briefcase, isang puting sobre. Dahan-dahan itong iniabot sa kanya na parang nag-aabot ng isang hatol. "Final notice of eviction," sabi ni Ramon, na wala na ang pagkukunwaring ngiti. "Mayroon na lang kayong 72 oras para lisanin ang lugar na ito." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Luz. 72 oras, 3 araw. Paano matatapos ang 40 taon sa loob lamang ng 3 araw? Sa likod ng kanyang isipan, nakita niya ang isang imahe, isang binatang si Rocco, pawis na pawis sa ilalim ng sikat ng araw. Buong pagmamalaking ibinabaon ang unang pala ng semento para sa pundasyon ng kanilang bahay. "Dito, Luz," sabi nito noon, "dito natin itatayo ang ating mga pangarap." Ang pangarap na yon ay isa ng bangungot ngayon. Wala kang karapatan. Isang boses na puno ng bigat at galit ang pumunit sa katahimikan. Lumabas si Rocco mula sa kanilang bahay. Ang kanyang buhok ay kasimputi na ng mga bulaklak ni Luz at ang kanyang likod ay medyo hukot na. Ngunit ang kanyang tindig ay parang isang pader na hindi matitibag. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang asawa at ni Ramon Montenegro. Sa leeg niya, nakasabit sa isang lumang kwintas ang isang tansong susi. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Hindi kami aalis sa bahay na ito." Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon. "Mang Rocco, wag na po nating daanin sa drama. Nasa akin ang titulo, nasa akin ang batas. Tapos na ang laban." Itinuon ni Ramon ang kanyang malamig na tingin kay Luz. "Sayang ang mga bulaklak ninyo. Sa susunod na linggo, semento na ang bubuhos sa hardin na yan." Tumalikod na si Ramon at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iniwan ang mag-asawa na nakatayo sa ilalim ng bigat ng kanyang mga salita. Bago siya tuluyang pumasok sa loob, lumingon siyang muli. Isang kakaibang kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Sa totoo lang,
Sabi niya sa paraang sila lang ang makakarinig. Ang lupang ito ay dapat sa pamilya ko napunta. Kinukuha ko lang ang dapat na sa amin. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok at isang nakakabiinging katahimikan. Naiwang nakatayo si Luz, hindi maintindihan ang huling sinabi ng lalaki. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkirot sa kanyang dibdib at ang basang-basa na sampagwita sa kanyang nanginginig na palad. Ang gabi ay bumagsak na parang isang kumot ng kadiliman sa ibabaw ng barangay Puso ng Lupa. Ngunit para kay Rocco, ang bigat na kanyang nararamdaman ay higit pa sa dilim. Tahimik na ang buong kabahayan. Mahimbing na ang tulog ni Luz sa kanilang silid. Ngunit pagkatapos lamang ng mahabang pag-iyak, napilit niyang ikinukubli sa kanyang unan. Siya naman, narito. Nakaupo sa luma nilang silyang tumba-tumba sa sala, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilaw. Ang bawat ugoy ng silya ay parang saliw sa kabog ng kanyang dibdib. Sa kanyang palad, hawak niya ang tansong susi. Malamig ito sa kanyang balat, ngunit ang bigat nito ay parang nagliliyab. 40 taon. Ang susing ito ang saksi sa lahat. Sa unang gabi nila sa bahay na ito, sa unang iyak ng mga sanggol na kanilang inampon at itinuring na tunay na anak, sa bawat Pasko, sa bawat kaarawan, sa bawat pagsubok na kanilang nalagpasan. Ngayon, ang susing sumisimbolo sa lahat ng kanilang tagumpay ay parang naging simbolo na ng kanilang kabiguan. Pinilit niyang maging matatag kanina sa harap ni Luz, sa harap ni Montenegro, ngunit sa katahimikan ng gabi, kung saan ang tanging kalaban niya ay ang sarili niyang mga iniisip, unti-unting gumuho ang pader na kanyang itinayo. Paano? Paano sila napunta sa ganito? Buong buhay niya, nagtrabaho siya ng marangal. Pinalaki niya ang kanyang mga anak na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. Wala siyang inergabyadong tao. Rocco? Ang mahinang boses ni Luz ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakatayo ito sa may pintuan ng kanilang silid, balot ng kumot. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin. Lumapit ito at umupo sa isang maliit na upuan sa kanyang tabi. Hindi ka pa ba matutulog? Umiling lang si Rocco. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa susing hawak. Tawagan na natin si Diwa. Mahinang sabi ni Luz. Ang boses ay halos pakiusap. Abogado siya. Baka may magawa siya. Umigting ang panga ni Rocco. Ito ang pinakaayaw niyang marinig. Hindi, mariin niyang sagot. Pero Rocco, wala na tayong ibang malalapitan. Sinabi kong hindi. Pagputol niya, medyo tumaas ang boses, ngunit agad ding nagsisi nang makita ang sakit sa mga mata ng asawa. Huminga siya ng malalim. Luz, may mga sarili na silang buhay. Si Diwa, abala sa trabaho niya sa Maynila. Si Bayan, nasa Mindanao, naglilingkod sa bayan. At si Hiraya, alam mo naman, nasa ibang bansa para sa negosyo niya. Hindi na natin sila dapat bigyan pa ng problema. Hindi tayo problema sa kanila, Rocco. Pamilya tayo. At dahil pamilya tayo, responsibilidad kong protektahan sila mula dito. Kiit niya, laban natin to. Hindi na muling nagsalita si Luz. Alam niyang kapag buo na ang desisyon ng kanyang asawa, wala nang makakapigil dito. Hinawakan na lang nito ang kamay niyang may hawak na susi. Nandito lang ako, Rocco. Nandito lang tayo. Kinabukasan bago pa man mag-almusal, palihim na umalis si Rocco. Nilunok niya ang kanyang pride at nilapitan ang ilang mga dating katrabaho at kumpare. Ngunit ang bawat pinto ay nagsara sa kanyang harapan. Hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang mas masakit, ang paraan ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na, kumpare. Mahina rin ang kita ngayon. Naku, Rocco, kung sana lang ay mas maaga ka. Naipangako ko na sa iba.
Bumalik siya sa kanilang bahay na walang dala. Ang pakiramdam ng kabiguan ay mas mabigat pa kaysa dati. Habang naghahanda ng tanghalian si Luz, napako ang tingin ni Rocco sa pader ng kanilang sala. Naroon ang isang malaking litrato, ang litrato ng kanilang pamilya, kuha noong huling umuwi silang lahat. Si Diwa, may matalinong nangiti. Si Bayan, na matikas ang tindig. At si Hiraya, na may kislap ng tagumpay sa mga mata. Masasayang mga bata, mabubuting mga anak. Pinalaki niya sila para lumipad ng mataas. At ngayon, paano niya sasabihin sa kanila na ang pugad na kanilang pinanggalingan ay malapit ng masira? Isang mainit na likido ang pumatak sa likod ng kanyang palad. Isang luha. Mabilis niya itong pinunasan. Umaasang hindi nakita ni Luz. Bigla, isang ingay mula sa labas ang kanilang narinig. Mga boses ng mga lalaki. Tunog ng mga kagamitang ibinababa. Nagkatinginan sila ni Luz, parehong may pag-aalala sa mga mukha. Sabay silang sumilip sa bintana. Sa labas ng kanilang bakod, isang maliit na truck ang nakaparada. 4 na lalaking nakaunipormeng pang-construction ang naglalatag ng mga measuring tape at naglalagay ng mga maliliit na pulang bandera sa paligid ng kanilang lupa. Para silang mga buwitre na sinusukat na ang kanilang biktima. Isa sa mga lalaki na may hawak na clipboard ay tumingala at nagtama ang kanilang mga mata ni Rocco. Ngumiti ito, isang ngingiting walang kabuhay-buhay at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Isang malinaw na mensahe ng pang-iinsulto at panggigipit mula kay Ramon Montenegro. Naramdaman ni Rocco ang paghigpit ng hawak ni Luz sa kanyang braso. Narinig niya ang pigil nitong paghikbi. Ang tunog na yon, iyon ang tunog ng kanilang pagkatalo. Ang sumunod na araw ay hindi na binati ng katahimikan. Ang bumati sa mag-asawang Madrigal ay ang ingay ng martilyo, ang malakas na tawanan ng mga trabahador sa labas, at ang tunog ng isang radyong sintonado na sadyang inilakas. Ito ang bagong umaga sa Barangay Puso ng Lupa. Isang umagang puno ng panggigipit. Mga walang hiya. Nanggigigil na, sabi ni Rocco habang nakadungaw sa bintana. Ang mga lalaki ay nagpapako ng mga kahoy na nagsasabing private property, no trespassing. Sa mismong bakod na siya ang nagtayo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Hoy! Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo sa pag-aari ko? Ang foreman, isang lalaking malaki ang tiyan at may mayabang na ngisi, ay humarap sa kanya. Pag-aari mo. Mang Rocco, sinusunod lang namin ang utos ng may-ari, si Mr. Montenegro. Ako ang may-ari ng bahay at lupang ito. Sigaw ni Rocco. Ang boses ay nanginginig sa galit at sa kawalan ng kapangyarihan. Hanggang bukas na lang po yan, Tay, sabi ng lalaki at muling nagtawanan ng kanyang mga kasama. Ang salitang Tay ay ginamit hindi bilang paggalang, kundi bilang isang insulto sa kanyang katandaan. Bumalik si Rocco sa loob ng bahay ang mga manhime. Ang mga kamao ay nakakuyom. Sinalubong siya ni Luz. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Walang salitang namutawis sa kanila. Anong sasabihin pa? Ang bawat tunog mula sa labas ay isang paalala ng kanilang papalapit na pagkatalo. Ang mga kapitbahay na dati laging bumabati ay tila nagkaroon ng biglaang mga gawain sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Ang mga bintana na dati bukas ay ngayoy sarado. Nakikita nila ang nangyayari, naririnig nila, ngunit walang gustong madamay. Ang pamilya Madrigal ay mag-isa sa laban na ito. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang telepono ni Luz. Isang video call mula kay Hiraya. Nagkatinginan sila ni Rocco. Isang sandali ng panik ang dumaan sa kanilang mga mukha. Mabilis na huminga ng malalim si Luz. Pilit na pinakalma ang sarili at sinagot ang tawag na may pinilit na ngiti.
Anak, Hiraya, kamusta ka na? Sa screen, lumitaw ang masayang mukha ng kanilang bunsong anak na sa isang magandang opisina. Ma, okay lang po ako. Kayo ni Papa, kamusta? Bakit parang ang ingay dyan? Nag-isip ka agad si Luz ng dahilan. Yun ba? Nagkakarpintero lang si Mang Berto sa kabilang bahay. Alam mo na, pagpapagawa ng kung ano-ano. Kasabay nito, sinenyasan niya si Rocco na umarte ng normal. Lumapit si Rocco sa kamera, isang pagod ngunit pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Anak, mag-iingat ka dyan palagi ha? Opo, Ipa. Kayo rin po. Miss na miss ko na kayo. Ang mga salitang yon ay parang punyal sa puso ni Luz. Miss na rin kita, anak. Mahal na mahal ka namin. Pagkatapos ng tawag, sabay silang napabuntong hininga. Ang bigat ng pagsisinungaling ay dumagdag pa sa bigat ng kanilang mga problema. Ang huling dagok ay dumating ng tanghaling iyon. Isang tawag mula sa bangko. Si Rocco ang sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay profesional at walang emosyon. Mr. Madrigal, this is to formally inform you that your mortgage loan has been sold to a private acquisitions firm, Montenegro Corp. They now hold all legal rights to your property's debt. Ibinaba ni Rocco ang telepono. Tumingin siya kay Luz. Hindi na niya kailangang magsalita. Sa blangkong ekspresyon ng kanyang mga mata, alam na ni Luz na wala na. Wala ng pag-asa. Lahat ng pinto ay nagsara na. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng kanilang bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang ingay sa labas ay huminto na. Ang mga trabahador ay umalis na. Ngunit ang katahimikan na naiwan ay mas nakakatakot. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. At habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, isang bagong tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng kanilang kalye. Isang mabagal, mabigat, at nakakayanig na ugong. Unti-unti, isang dambuhalang dilaw na makina ang lumitaw. Isang bulldozer. Ang bakal na halimaw na siyang tatapos sa lahat. Huminto ito mga ilang metro mula sa kanilang tarangkahan. Ang makina ay hindi pinatay. Ang ugong nito ay isang banta. Isang ultimatum. Napapikit si Luz. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Rocco. Hindi niya kayang tingnan. Ito na ang tunog ng katapusan, ang tunog ng kanilang pagkatalo. Ngunit nang akala nila ay iyon na ang huling tunog na kanilang maririnig. Isang matinis na pagpreno ang pumunit sa hangin. Isang itim na kotse ang humarurot at biglang huminto sa pagitan ng kanilang bahay at ng bulldozer, nagsilbing harang. Bumukas ang pinto sa driver's side. Mula doon, isang babaeng nakasuot ng itim na business suit ang buong kumpiyansang bumaba. Matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Si Diwa, ang kanilang panganay. Humarap siya sa mga operator ng bulldozer at sa mga gwardyang nagbabantay. Sa tinig na malinaw at puno ng awtoridad, idineklara niya, walang sino man ang gagalaw sa bahay na ito. Ang hangin ay napuno ng tensyon. Ang ugong ng bulldozer ay humina at tuluyang namatay. Ngunit ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa gitna ng lahat. Isang figura ng kapangyarihan sa gitna ng alikabok at pangamba. Para kay Diwa Madrigal, hindi ito isang simpleng alitan sa lupa. Ito ay isang digmaan at ang korte, ang kanyang larangan ng digmaan. Kalmado niyang hinarap ang foreman na kanina'y puno ng kayabangan. Iniabot niya ang isang folder. Temporary restraining order, pirmado ng huwes. Ipinagbabawal nito ang anumang action, construction, o demolition sa property na ito sa loob ng susunod na 20 araw. Ang paglabag dito ay mangangahulugang contempt of court. Ang bawat salita ay malinaw, matalas,
at walang bahid ng takot. Ang foreman ay napalunok. Kinuha niya ang dokumento na parang mainit na bakal. Ang kayabangan sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito at kaunting takot. Tiningnan niya ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay ang bulldozer at sa huli bumuntong hininga. "Iatras niyo na yan," utos niya sa kanyang mga tauhan. Nang makita ni Diwa na umaatras na ang makinarya, doon pa lang niya pinakawalan ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang mga magulang na nakatayo sa may pintuan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang profesional na maskara ni Diwa ay unti-unting nalusaw nang makita niya ang mga luha sa mata ng kanyang ina at ang pagod sa mukha ng kanyang ama. Tumakbo siya at niyakap sila ng mahigpit. Nandito na ako," bulong niya. Ang boses ay nababasag na. "Anak?" Iyon lang ang nasabi ni Luz habang humahagulgol ito sa balikat ng kanyang panganay. Si Rocco naman ay tahimik lang na nakatayo. Hinahaplos ang likod ni Diwa. Isang haplos na puno ng pasasalamat, pagmamalaki, at kahihiyan. "Bakit hindi ninyo sinabi agad?" Malumanay na tanong ni Diwa habang pinupunasan ang luha ng ina. Umiling lang si Rocco. "Ayaw ka naming abalahin, anak." Tiningnan ni Diwa ang kanyang ama, ang matatag na haligi ng kanilang pamilya na ngayon ay mukhang marupok. "Hindi po ako abala pa. Pamilya tayo." Sa loob ng bahay ang mesang kainan na dati pinagsasaluhan nila ng masasayang kwentuhan ay naging isang legal command center. Inilatag ni Diwa ang kanyang laptop, mga papeles, at mga libro ng batas. Habang nagtitimpla ng kape si Luz, masusing pinag-aralan ni Diwa ang bawat dokumento na meron sila. "Narito," sabi niya. Itinuturo ang isang bahagi ng kontrata sa mortgage. "Nakita ko na. May mga provision dito na hindi malinaw. At ang biglaang pagtaas ng interes na sinasabi nila ay maaaring questionin. Ito ang gagamitin nating panimula." Habang masusi siyang nagbabasa, kinuha niya ang kanyang telepono. Kakausapin ko siya. Bago pa man makapigil ang kanyang mga magulang, na-dial na niya ang numero ni Ramon Montenegro. "Montenegro speaking," sagot ng isang boses sa kabilang linya, puno ng kumpiyansa. "This is Attorney Diwa Madrigal," sagot ni Diwa. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "I represent my parents, Rocco and Luz Viminda Madrigal. I suggest you call off your men permanently. Ang ginagawa ninyong panggigipit ay may katapat na kaso." Isang mahinang tawa ang narinig ni Diwa. Abogada pala, ang isa sa mga ampon. "Interesting. Pero isang pirasong papel lang yan, attorney. Papel na kayang-kaya kong punitin." "Subukan mo," hamon ni Diwa. "At makikita mo kung paano gumuho ang lahat ng itinayo mo. This is your first and only warning, Mr. Montenegro." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Ramon. Ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kanyang mga magulang, naiwan siyang mag-isa sa sala. Tiningnan niya ang mga ito habang natutulog sa silya, magkayakap. Ang mga mukha ay puno pa rin ng bakas ng pag-aalala. Dito siya lumaki. Sa bawat sulok ng bahay na ito, mayroong alaala. Ang kanyang unang aklat, ang mga tropeyo ni Bayanes sa sports, ang mga painting ni Hiraya noong bata pa ito. Hindi lang ito lupa at semento. Ito ang buhay nila, ang kanilang kasaysayan. Isang matinding determinasyon ang umapaw sa kanyang puso. Hindi siya papayag na makuha ito ni Montenegro, hindi habang nabubuhay siya. Muli niyang kinuha ang telepono, may tatawagan siya. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nagring ito. Si Ramon Montenegro. Sinagot niya ito, handa para sa isa na namang pagbabanta. Ngunit ang sinabi ni Ramon ay nagpatigil sa kanyang mundo.
Magaling ka, attorney, sabi ni Ramon. Ang boses ay may halong panunuya. Pero tingnan natin kung ano ang masasabi ng kapatid mong sundalo dyan. Hindi naintindihan ni Diwa ang ibig sabihin nito hanggang sa makarinig siya ng isang papalakas na ugong mula sa labas. Isang ugong na mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa bulldozer kanina. Sumilip siya sa bintana. Ang mga ilaw ng kapitbahay ay muling nabuksan. Lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon. Sa dulo ng kanilang kalye, isang malaking sasakyan ang dahan-dahang paparating. Berde ito, may matataas na gulong at may marka ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, isang military truck. Huminto ito sa mismong tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto sa likod ng military truck. Sunod-sunod na nagsibabaan ang mga sundalong nakauniporme, ang kanilang mga bota ay lumilikha ng sabay-sabay na tunog sa sementadong kalsada. Disiplinado, tahimik. Ang kanilang presensya ay agad na nagpabago sa buong kapaligiran. Ang mga usisero sa kapitbahayan ay biglang natahimik. Ang iba'y mabilis na pumasok sa kanilang mga bahay. Pagkatapos, mula sa pinto sa tabi ng driver, isang lalaki ang bumaba. Matikas ang kanyang tindig, seryoso ang muka, at ang kanyang uniforme ay walang gusot. Dala niya ang awtoridad, hindi lamang ng kanyang ranggo, kundi ng isang anak na umuwi para ipagtanggol ang kanyang pamilya. Bayayan, tawag ni Diwa. Isang halo ng gulat at ginhawa ang nasa kanyang boses. Naglakad si Bayan patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang mga magulang. Lumampas siya kay Diwa at dumiretso sa kanyang ama. Niyakap niya si Rocco ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito na ako. Pa, ligtas na kayo." Naramdaman ni Rocco ang lakas sa mga braso ng kanyang anak. Sa isang iglap, ang bigat na kanyang pinapasan ay tila gumaan. Sunod na niyakap ni Bayan ang kanyang ina. "Ma," bulong niya, "wala nang mga api sa inyo. Pangako yan." Sa loob ng bahay, muling nagtipon ang pamilya sa paligid ng mesa. Kung kanina ay puno ito ng mga papeles ng batas, ngayon ay may kasama na itong isang sundalo. "Paano mo nalaman?" tanong ni Diwa. May tumawag sa kampo. Isang concerned citizen. Sinabi ang lahat ng ginagawa ni Montenegro. Paliwanag ni Bayan. "Agad akong humingi ng emergency leave, pero hindi lang ako basta umuwi." Tumingin siya sa kanyang mga magulang. "Bago ako pumunta rito, dumaan muna ako sa presinto ng pulisya. Nag-file ako ng formal na reklamo laban kay Ramon Montenegro para sa psychological harassment and elder abuse. Bilang mga senior citizen, may batas na nagpoprotekta sa inyo. At bilang sundalo, tungkulin kong siguruhin na ang batas na yon ay naipapatupad." Ang kanyang mga tauhan sa labas, paliwanag niya, ay hindi naroon para makipag-away. Sila ay naroon para mag-obserba. Ang kanilang presensya lamang ay sapat na para itaboy ang sinumang tauhan ni Montenegro na magtatangkang manggulo. Ang bahay ng mga madrigal ay naging isang munting kuta. Kinahaponan, habang nagkakape, lumabas si Rocco sa hardin. Nilapitan siya ni Bayan, kasama ang isa sa kanyang mga batang sundalo. "Papa, si Corporal Jimenez po," pagpapakilala ni Bayan. Ang binatang sundalo ay humarap kay Rocco at sumaludo ng buong paggalang. "Sir, ikinagagalak ko po kayong makilala." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Rocco ang pag-angat ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagmamalaki sa anak, kundi dahil sa pagbabalik ng dignidad na pilit na inaalis sa kanya. Itinuwid niya ang kanyang likod at tumango sa sundalo. "Salamat, iho." Samantala, nag-usap ang magkapatid na Diwa at Bayan. "Ang batas ang ating espada," sabi ni Diwa. "At ang presensya mo ang ating kalasag," sagot naman ni Bayan.
Sabay nating lalabanan to. Ngunit hindi kontento si Bayan na maghintay lang. Mayroon siyang isang huling gagawin. Kinabukasan, walang sabi-sabing pinuntahan ni Bayan ang opisina ni Ramon Montenegro. Isang tore ng salamin at bakal sa gitna ng syudad, ang kaharian ng ahas. Pumasok siya sa loob, nakauniporme pa rin. Ang mga empleyado ay napapatigil sa kanilang ginagawa, napapatingin sa sundalong may seryosong misyon sa kanyang mukha. Hindi siya pinigilan ng security. Natagpuan niya si Ramon sa loob ng kanyang maluwag na opisina, nakaupo sa likod ng isang mesang gawa sa mamahaling kahoy. Nagulat si Ramon sa kanyang pagdating. "Anong ginagawa mo rito, sundalo?" tanong ni Ramon. Pilit na tinatago ang kaba. Hindi umupo si Bayan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang taas at tindig ay tila nagpapaliit sa buong silid. "Mr. Montenegro?" Simula niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Nandito ako para bigyan ka ng payo, hindi bilang anak, kundi bilang isang alagad ng batas. Ang mga magulang ko ay protektado ng Republic Act 94. Anumang karagdagang panggigipit, pagbabanta o paninira sa kanila ay ituturing na paglabag sa batas na yon. At sisiguraduhin ko, sa ngalan ng aking uniforme, na mananagot ka." Isang ngangisi ang sumilay sa labi ni Ramon, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Tinatakot mo ba ako?" "Hindi," sagot ni Bayan. "Nagsasabi ako ng katotohanan. Isa kang negosyante. Alam mo dapat kung kailan ka dapat umatras sa isang masamang investment, at ang panggugulo sa pamilya ko ang pinakamasamang investment na gagawin mo." Doon, sa isang iglap, nawala ang kontrol ni Ramon. Ang kalmadong sundalo sa kanyang harapan ay tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling pagkukulang. Sa sobrang galit at frustrasyon, isang pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig na hindi niya dapat sinabi. "Wala kang alam," sigaw niya, napatayo. "Ang ama ninyo, kinuha niya ang pinakamahalagang bagay mula sa ama ko. Ang lupang yan ay simula pa lang." Natigilan si Bayan. Hindi niya naintindihan ang buong kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit bilang isang sundalo, sanay siyang maghanap ng mga pahiwatig. At ang narinig niya ay hindi lang galit. Ito ay tunog ng isang malalim na sugat. Isang sugat na 40 taon nang hindi gumagaling. Tumalikod si Bayan nang walang imik at naglakad palabas. Iniwan si Ramon na nanginginig sa galit. Tagumpay si Bayan na takutin ito. Ngunit sa kanyang pag-alis, may dala siyang isang bagong palaisipan. Ang laban na ito, na pagtanto niya, ay hindi lang tungkol sa isang bahay. Ito ay tungkol sa isang bagay na nangyari noon pa. Isang bagay na mas malalim at mas madilim. 2 araw ang lumipas. Ang presensya ng mga sundalo ni Bayan ay naging epektibong pananggalang. Walang sino mang tauhan ni Montenegro ang nagtangkang lumapit. Ang bahay ng mga madrigal ay naging isang isla ng kapayapaan sa gitna ng isang nagbabantang karagatan. Sa loob, abala si Diwa sa paghahanda ng kanilang kaso, habang si Luz naman ay abala sa pag-aasikaso sa mga sundalong nagbabantay sa kanila. Dinadalhan sila ng kape at tinapay. Ngunit alam nilang lahat na ito ay pansamantalang kalmado lamang. Ang restraining order ay may taning. Ang leave ni Bayan ay matatapos din. Si Ramon Montenegro ay parang isang ahas na nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Isang hapon, habang nag-uusap sina Diwa at Bayan sa sala tungkol sa misteryosong sinabi ni Ramon, isang taxi ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng blusa at pantalon. Hila-hila ang isang maliit na maleta. Ang kanyang bawat kilos ay may dalang kumpiyansa at kapangyarihan. "Hiraya,"
Sabay na sabi ni Luz at Rocco na saktong nakadungaw sa bintana. Ang pagdating ni Hiraya, ang kanilang bunso, ay hindi kasing dramatiko ng pagdating ng kanyang mga kapatid. Ngunit dala nito ang isang bigat na kaagad naramdaman ng lahat. Niyakap niya ang kanyang mga magulang, mahigpit at puno ng pagmamahal. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Tanong ni Luz habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngumiti lang si Hiraya. Mas gusto ko po ang mga sorpresa, ma. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. Ate Diwa, Kuya Bayan, mukhang kailangan ninyo ng tulong. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, muling nabuo ang pamilya Madrigal. Ang mesa ay puno ng pagkain at kwentuhan. Sa gitna ng tawanan at luha, mayroong isang pakiramdam ng pagkakaisa na mas matibay pa kaysa sa pader ng kanilang bahay. Pagkatapos ng hapunan, nang silang lahat ay nasa sala na, inilabas ni Hiraya ang isang itim na leather portfolio. Binuksan niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa. Mapa! Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Alam kong ayaw ninyong pag-usapan ng pera, pero sa laban na ito, pera ang isa sa pinakamalakas na sandata. Huminga siya ng malalim. Nitong mga nakaraang araw, habang ginagawa ni na Ate Diwa at Kuya Bayan ang kanilang bahagi, ginawa ko rin ang sa akin. Inilabas niya ang isang set ng mga dokumento. Nakipag-ugnayan ako sa bangko at bilang isang negosyante na may magandang credit history, gumawa ako ng isang alok. Isang alok na hindi nila matatanggihan, lalo na't nakita nila ang legal na gulo na paparating. Tumingin siya sa kanyang ama at ina. Binili ko po ang buong mortgage loan ninyo mula sa Montenegro Corp. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Si Luz ay napahawak sa kanyang bibig. Si Rocco ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Diwa at Bayan ay nagkatinginan. Kapwa namamangha. Anong ibig sabihin yan, anak? Nanginginig na tanong ni Rocco. Ngumiti si Hiraya. Ang ibig sabihin po niyan, wala ng utang na babayaran kay Ramon Montenegro. Sa teknikal na aspeto, sa akin na po kayo may utang. Tumingin siya sa kanila ng may pagmamahal. At bilang inyong anak, ang utang na yon ay bayad na. Noon pa man. Sa mga salitang yon gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Rocco at Luz. Ang luhang dumaloy ay hindi na luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng labis na kagalakan at pasasalamat. Ang tatlong magkakapatid ay tumayo at sabay-sabay na niyakap ang kanilang mga magulang. Bumubuo ng isang bilog ng pagmamahal na hindi kayang sirain ng sinuman. Samantala, sa kanyang malamig at marangyang opisina, natanggap ni Ramon Montenegro ang isang tawag mula sa kanyang abogado. Sir, may problema po. Ang utang ng mga Madrigal, nabili na. Fully paid. Ano? Sino ang bumili? Sigaw ni Ramon. Isang kumpanya po. HM Investments, pag-aari ng isang Hiraya Madrigal. Isang malakas na kalabog ang narinig sa kabilang linya. Ibinagsak ni Ramon ang kanyang telepono sa pader. Lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang panggigipit ay nawalan ng saysay. Wala na siyang legal na karapatan sa lupang yon. Natalo siya. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang nagkalat na opisina, isang mas madilim na determinasyon ang pumalit sa kanyang galit. Kung hindi niya makukuha ang lupa sa legal na paraan, gagawa siya ng ibang paraan. Isang paraan na sisira hindi lang sa kanilang bahay, kundi sa pangalan at dignidad ng buong pamilya Madrigal. Kinabukasan, isang reporter mula sa isang lokal na istasyon ng TV ang dumating sa Barangay Puso ng Lupa. Naakit sa kwento ng isang pamilyang nagkakaisa laban sa isang makapangyarihang negosyante. Kinapanayam niya ang mga kapitbahay at pagkatapos ay lumapit sa pamilya Madrigal. Pagkatapos ng ilang pangunahing tanong, nagtanong siya ng isang bagay na wala sa inaasahan ng lahat. Mang Rocco,
Sabi ng reporter, hawak ang kanyang mikropono. May mga lumalabas na balita. Totoo po ba na may kaugnayan kayo sa biglaang pagkamatay ng negosyanteng si Ricardo Montenegro? 40 taon na ang nakalipas. Ang tanong ng reporter ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng pamilya Madrigal. Ang masayang kapaligiran na dala ng kanilang muling pagsasama-sama ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at mabigat na katahimikan. Si Luz ay napahawak sa kanyang dibdib, ang mukha ay namutla. Si Rocco naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ay nanlalaki, sa gulat, at hindi makapaniwala. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Hirap na tanong ni Rocco. May source po kami, Mang Rocco. Sinasabing, ang pagkatalo raw po niya sa inyo sa isang subasta ng lupa ang naging dahilan ng kanyang atake sa puso. Magalang ngunit mapilit na, sabi ng reporter. Kaswalta, sigaw ni Rocco. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Sa unang pagkakataon, nakita ng kanyang mga anak ang isang uri ng galit sa kanilang ama na hindi pa nila nakikita dati. Isang galit na nagmumula sa isang malinis na konsensya na dinudungisan. Isang malinis na laban ang nangyari. Walang kinalaman ang pagkamatay niya sa akin. Umalis ka na! Itinuro niya ang tarangkahan. Si Bayan, na nakita ang pagkahisterikal ng ama, ay agad na lumapit sa reporter. Tapos na ang interview. Marinyang sabi, at magalang ngunit matatag na ginabayan ang media crew palabas ng kanilang bakuran. Sa loob ng bahay ang tensyon ay mas masahol pa. Si Rocco ay palakad-lakad, hindi mapakali. Si Luz ay nakaupo, nanginginig pa rin. Sino si Ricardo Montenegro? Tanong ni Diwa. Sinisikap na maging kalmado. Huminga ng malalim si Rocco. Siya ang ama ni Ramon. Sagot niya. 40 taon na ang nakalipas. Pareho naming gustong bilhin ang lupang ito. Inilagay ito sa isang public auction ng gobyerno. Naglaban kami ng patas. Nagbigay ako ng mas mataas na tawad. Nanalo ako. Pagkatapos ng ilang araw, nabalitaan ko na lang na inatake siya sa puso at namatay. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang mga mata ay puno ng sakit. Wala akong kasalanan. Naniniwala kami sa'yo, Oppa. Agad na sabi ni Hiraya. Pero hindi sapat ang paniniwala. Sabi ni Diwa, ang kanyang isip abogado ay nagsimula ng gumana. Kailangan natin ng katibayan. Kung pinalalabas ni Ramon na may foul play na nangyari, kailangan nating patunayan na wala. Kinabukasan, habang si Hiraya ay naiwan para bantayan ang kanilang mga magulang, magkasamang umalis sina Diwa at Bayan. Ang kanilang misyon, halungkatin ang nakaraan. Ang una nilang pinuntahan ay ang City Archives, isang maalikabok na silid na puno ng mga lumang dokumento at dyaryo. Sa tulong ng isang matandang archivist, hinanap nila ang mga pahayagan mula sa taong yon. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, nakita nila ang isang maliit na artikulo, nakatago sa panloob ng mga pahina ng isang lokal na dyaryo. Negosyante, pumanaw matapos ang bidding. Isinasaad sa artikulo ang pagkamatay ni Ricardo Montenegro dahil sa acute myocardial infarction. Nakasulat din doon na siya ay natalo sa isang public auction para sa isang prime corner lot sa Barangay Puso ng Lupa. Ang nanalo, isang batang inhinyero na nagngangalang Rocco Madrigal. Walang anumang pahiwatig ng anomalya o pandaraya. Ito na, sabi ni Diwa. Malinaw na isinasaad dito. Atake sa puso. Walang kaso. Pero hindi ito sapat para pigilan ang bibig ni Ramon, sagot ni Bayan. Kailangan natin ng isang taong makakapagpatunay na malinis ang laban. Naalala ni Rocco na may isang matandang clerk mula sa City Hall na namamahala sa subasta noon, si Mang Delphin.
Sa awa ng Diyos, nahanap nila sa lumang direktoryo na ito ay buhay pa at nakatira sa kalapit na bayan. Pinuntahan nila ang bahay ni Mang Delphine. Isang matandang lalaki na nakasalamin ang nagbukas ng pinto. Nang ipakilala nila ang kanilang sarili, ngumiti ito. "Madrigal," sabi ng matanda. "Oo, natatandaan ko ang ama ninyo. Isang marangal na tao. At natatandaan ko rin ang subastang iyon." Inimbitahan sila ni Mang Delphine sa loob at ikinuwento ang lahat. Si Ricardo Montenegro, desperado siyang makuha ang lupa. Malaki ang kanyang itinawad, ngunit ang ama ninyo, Rocco, mas malaki ang pangarap niya para sa pamilya niya. Bawat sentimo na itinatawad niya ay galing sa kanyang ipon at pawis. Nakita ko sa kanyang mga mata. At nang manalo siya, ginawa niya iyon ng patas at malinis. Ang totoo, dagdag ng matanda. Pagkatapos ng subasta, nilapitan pa ni Rocco si Ricardo para kamayan. Ngunit tinalikuran lang siya nito. Ang testimonya ni Mang Delphine ang kailangan nila. Hiningi nila kung maaari ba siyang tumestigo kung sakali at pumayag ito ng walang alinlangan. Sa kanilang pag-uwi, nabuo na sa isip ni Nadiwa at bayan ang buong larawan. Si Ramon Montenegro ay hindi lang isang sakim na negosyante. Isa siyang anak na lumaki sa isang kasinungalingan, isang kwentong pampamilya na nagturo sa kanya na kamuhian ng isang taong wala namang kasalanan. Ang kanyang laban ay hindi para sa lupa. Ito ay para sa isang baluktot na paghihiganti. Pagdating nila sa bahay, puno sila ng bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na nawala nang salubungin sila ni Hiraya na may hawak na telepono. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Si Ate Diwa, may tawag mula sa law firm mo," sabi nito. Kinuha ni Diwa ang telepono. "Hello?" Ang boses ng kanyang associate sa kabilang linya ay mababa at seryoso. "Diwa, masamang balita. Nag-file si Montenegro ng kaso. Isang civil case para i-contest ang original ownership ng lupa." "Ano ang basihan niya?" tanong ni Diwa. Hindi makapaniwala. Mayroon daw siyang testigo, isang matandang lalaki na handang manumpa sa korte, na nakita niya mismo ang tatay mo na nag-abot ng sobre sa auctioneer bago magsimula ang subasta 40 taon na ang nakalipas. Ang mundo ni Ramon Montenegro ay gawa sa salamin at bakal. Mula sa pinakatuktok ng kanyang gusali, ang buong syudad ay parang isang laruan lamang sa kanyang paanan. Kaya niyang bilhin ang lahat ng kanyang nakikita. Mga lupa, mga gusali, mga politiko. Ngunit may isang maliit na bahay sa isang sulok ng Barangay Puso ng lupa na hindi niya makuha, at ito ang unti-unting sumisira sa kanyang katinuan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking bintana. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit ang lasa nito ay parang apdo sa kanyang panlasa. Sa kanyang isipan, hindi ang syudad ang kanyang nakikita, kundi ang isang alaala. Isang alaalang paulit-ulit na bumabalik sa kanya na parang isang bangungot. Isang batang Ramon, marahil ay nasa 7 taong gulang, ang nagtatago sa likod ng isang pinto. Sa loob ng silid, naririnig niya ang kanyang ama, si Ricardo Montenegro, na sumisigaw. Mga salitang hindi niya maintindihan. Natalo, naubos, walang natira. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na kalabog. Ang susunod niyang nakita ay ang kanyang ina, humahagulgol habang isinasakay sa ambulansya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, sa burol, ang tanging naririnig niya mula sa kanyang ina, mga tiyahin at mga lola ay isang pangalan, Rocco Madrigal. "Nilinlang niya ang papa mo," sabi ng kanyang ina habang yakap-yakap siya. Ang mga luha nito ay pumapatak sa kanyang buhok.
Inagaw niya ang dapat sanay sa atin. Dahil sa kanya, wala na ang papa mo. Iyon ang naging lason. Ang kasinungalingang yon na paulit-ulit na isinalin sa kanyang tainga habang siya ay lumalaki, ay naging kanyang katotohanan. Ang pangalang Rocco Madrigal ay naging simbolo ng lahat ng nawala sa kanya. Ang pagkamuhi sa pamilyang yon ang naging gasolina na nagpaandar sa kanyang ambisyon. Bawat gusaling kanyang itinayo, bawat milyong kanyang kinita, ay isang hakbang palapit sa kanyang iisang layunin. Ang bawiin ang lupang yon at wasakin ang pamilyang sumira sa kanila. Sir? Lumingon si Ramon. Naroon ang kanyang abogado. Ayos na ba ang lahat? Tanong niya. Opo, sir. Ang testigo, si Mang Pedro, ay nakahanda na. Kabisado na niya ang kanyang sasabihin. Isang maliit na bayad para sa kanyang kooperasyon, sabi ng abogado. Mabuti, sabi ni Ramon. Ngunit hindi siya kontento sa korte lang. Kailangan niyang manalo sa korte ng opinyon ng publiko. Kinagabihan, lumabas si Ramon Montenegro sa isang sikat na primetime news program. Sa harap ng kamera, hindi siya ang aroganteng negosyante. Isa siyang naulilang anak na naghahanap ng hustisya. Hindi po ito tungkol sa lupa. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para maging mas kapani-paniwala. Ito po ay tungkol sa pagbibigay ng karangalan sa alaala ng aking ama. Isang mabuting tao na ang buhay ay kinuha dahil sa pandaraya at kasakiman ng iba. Ang tanging hiling ko lang ay lumabas ang katotohanan. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang mga manonood sa kani-kanilang mga bahay ay nakaramdam ng awa. Ang kwento ay biglang nag-iba. Hindi na ito David laban kay Goliath. Ito na ay kwento ng dalawang pamilyang parehong may inaangking kasaysayan. Napanood ng pamilya Madrigal ang interview. Ang bawat salita ni Ramon ay parang karayom na tumutusok sa kanilang mga puso. Mga sinungaling! Bulalas ni Rocco, nanginginig sa galit. Kalma lang pa, sabi ni Bayan. Kahit siya man ay nagpupuyos sa galit. Ito ang gusto niyang mangyari, ang sirain tayo mula sa loob. Ang laso na ikinalat ni Ramon ay nagsimula ng kumalat. Kinabukasan, may mga bagong sulat sa kanilang pader. Manloloko. Magnanakaw. Isang gabi, habang sila'y natutulog, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. May bumato sa kanilang bintana. Si Ramon, habang pinapanood ang mga ulat tungkol sa paninira sa bahay ng mga Madrigal, ay nakaramdam ng isang malamig na kasiyahan. Gumagana ang kanyang plano. Unti-unti, sinusuffocate niya sila. Inaalis ang simpatiya ng publiko hanggang sa wala na silang maging kakampi. Tumingin siya sa isang luma at naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Ang litrato ng kanyang ama, si Ricardo, isang lalaking may malungkot na mga mata. Malapit na papa, bulong ni Ramon sa litrato. Ibabalik ko ang karangalan na ninakaw nila sa'yo. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Sa kanyang isipan, siya ang bida sa kwentong ito. Siya ang tagapagtanggol. Siya ang biktima at iyon ang dahilan kung bakit siya mas mapanganib dahil naniniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. Ang balita tungkol sa pekeng testigo ni Ramon ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa tahanan ng mga Madrigal. Ang pansamantalang kapayapaan na kanilang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging kaba. Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay papalapit na. Isang gabi, nagpulong silang lahat sa sala. Si Diwa, na laging puno ng kumpiyansa, ay nakaupo ngayon na may pag-aalala sa mukha. Inilatag niya ang mapait na katotohanan. Kinausap ko si Mang Delphin, panimula niya. Handa siyang tumestigo na malinis ang subasta. Ngunit ang problema, ang korte ay madalas na mas naniniwala sa isang eyewitness. Kahit pa ito ay peke.
kaysa sa isang character witness, salita laban sa salita. At si Ramon, meron siyang pera para bayaran ang pinakamagagaling na abogado para gawing mas kapani-paniwala ang kanyang kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin, ate? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay may bahid ng takot. Huminga ng malalim si Diwa. Ang ibig kong sabihin, kahit alam nating nagsisinungaling sila, may malaking posibilidad na matalo tayo sa kasong ito. Nasa kanila ang momentum. Nasa kanila ang simpatiya ng publiko na ninakaw nila. Tayo ay nasa bingit ng pagkatalo. Ang mga salitang yon ay bumagsak na parang martilyo sa gitna ng silid. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng lumang bentilador. Si Rocco ay dahan-dahang tumayo. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya palabas, patungo sa hardin. Sinundan siya ng tingin ng kanyang pamilya. Bawat isa ay may sakit sa kanilang mga puso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinagmasdan ni Rocco ang bahay na itinayo niya mula sa wala. Bawat pako na kanyang ibinaon, bawat baldeng semento na kanyang binuhat, ay ginawa niya ng may pagmamahal at pangarap. Ngayon, ang lahat ng iyon ay maaaring mawala dahil sa isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang pagod. Hindi lang pagod sa katawan, kundi pagod sa kaluluwa. Tumingala siya sa langit. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Panginoon, bulong niya. Bakit po? Sumunod sa kanya si Luz. Hindi rin ito nagsalita. Niyakap lang nito ang kanyang asawa mula sa likod. Ipinapadama ang kanyang suporta sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa. 40 taon, Luz, sabi ni Rocco. Ang boses ay basag. 40 taon ng malinis na pamumuhay, tapos ganito lang ang mangyayari. Shh! Alo ni Luz. Hinahaplos ang braso ng asawa. Kasama mo ako, Rocco. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Habang magkayakap sila, ang isip ni Luz ay lumipad pabalik sa nakaraan. Bumalik sa pinakaunang araw. Ang araw na ibinuhos ang pundasyon ng bahay. Naalala niya ang itsura ni Rocco noon. Bata pa, malakas, puno ng pag-asa. Naalala niya ang paglalagay nila ng isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa ilalim ng sahig ng magiging sala nila. Isang time capsule. At bigla, isang alaala ang kumislap sa kanyang isipan na parang kidlat. Isang alaala na matagal na nilang kinalimutan sa dami ng mga taon na nagdaan. Humiwalay siya sa pagkakayakap. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang mga mata ay biglang nagkaroon ng kakaibang kislap. Rocco, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin si Rocco sa kanya, nagtataka. Yung susi, sabi ni Luz. Itinuturo ang tansong susi sa leeg ni Rocco. Yung baul na kahoy na ibinaon natin sa ilalim ng pundasyon. Hindi pa natin iyon nabubuksan. Natigilan si Rocco. Ang kanyang isip ay biglang naglakbay pabalik. Oo, ang baul, isang maliit na kahon kung saan nila inilagay ang kopya ng titulo ng lupa, ang kanilang marriage contract, at ilang mga munting bagay. Ang sabi nila, bubuksan nila yon sa kanilang 50 anibersaryo. Ngunit sa dami ng nangyari sa kanilang buhay, tuluyan na nilang nakalimutan. Akala mo ba, hindi matapos ni Rocco ang kanyang sasabihin? Hindi ko alam, sagot ni Luz. Pero Rocco, iyon na lang ang natitira sa atin. Isang maliit na pag-asa. Mabilis silang pumasok sa loob ng bahay. Diwa! Bayan! Hiraya! Tawag ni Luz. Ang boses ay may halong pag-asa at pagmamadali. Ikinuwento nila ang tungkol sa nakalimutang baul. Sa una, nag-aalangan ang mga anak, ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mukha ng kanilang mga magulang, wala silang nagawa, kundi sumunod.
Gamit ang martilyo at pait, maingat na tinanggal ni Bayan ang ilang piraso ng tabla sa sahig ng sala, sa mismong lugar na itinuro ni Luz. Sa ilalim nito, lupa. Gamit ang isang maliit na pala, nagsimula silang maghukay. Pagkatapos ng ilang minuto, isang tunog ang kanilang narinig. Ang pala ay tumama sa isang bagay na matigas. Ginamit nila ang kanilang mga kamay para hukayin ang natitirang lupa. At doon, sa ilalim ng 40 taon ng kasaysayan, lumitaw ang isang baul na gawa sa kahoy na babalot ng lupa at agyo. Maingat nila itong inangat, pinunasan. Ang lahat ng mata ay nakatuon dito. Ito na ang kanilang huling baraha. Nanginginig ang mga kamay ni Rocco habang inaalis niya ang kwintas sa kanyang leeg. Ang tansong susi. Dahan-dahan niyang isinuksok ito sa kalawangin ng kandado ng baul. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinihit ito. Isang malutong na click ang pumunit sa katahimikan ng silid. Bumukas ang kandado. Dahan-dahang itinaas ni Rocco ang takip ng baul na kahoy. Ang hangin sa loob ng silid ay tila huminto. Ang 5 miyembro ng pamilya Madrigal ay napalibot sa maliit na mesa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa laman ng kahon ng nakaraan. Sa loob, naroon ang mga bagay na kanilang inaasahan. Isang lumang kopya ng kanilang kontrata sa kasal. Ang unang sapatos ng sanggol na si Diwa. Isang rosaryo. Naroon din ang orihinal na titulo ng lupa, na ngayon ay mas mahalaga pa kaysa dati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, mayroong isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang sobre. Medyo naninilaw na sa katagalan, ngunit ang selyo nito ay hindi pa nabubuksan. Sa labas, nakasulat sa eleganteng sulat kamay ang isang pangalan. Para kay G. Rocco Madrigal. Walang nakasulat kung sino ang nagpadala. Ngunit nang makita ni Rocco ang sulat, bigla siyang kinabahan. Mayroon siyang pakiramdam kung kanino ito galing. Maingat niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang mga daliri na sanay sa bigat ng martilyo at pait ay nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob, mayroong isang nakatuping papel. Binuklat niya ito. Ang lahat ay napahinga ng malalim habang binabasa niya ito ng malakas. Mahal na G. Madrigal, panimula ng sulat. Ang boses ni Rocco ay halos pabulong. Sumusulat ako sa iyo hindi bilang isang katunggali, kundi bilang isang tao na nakakita ng liwanag sa kanyang pagkakamali. Ang pagkatalo ko sa iyo sa subasta ay isang mapait na aral para sa akin. Inakala ko na ang lupa ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit sa araw na yon, nakita ko sa iyong mga mata ang isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pera, ang pangarap para sa isang pamilya. Ikaw ay nanalo ng patas at marangal. Ang aking pag-atras sa huling sandali ay hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa biglaang realisasyon na ang lupaing iyon ay nararapat sa isang taong may mas dalisay na puso. Ipinagkaloob ng tadhana sa iyo ang lupang iyon at bilang tanda ng aking paggalang, ipinagdarasal ko na sana'y magtayo ka roon ng isang masayang tahanan. Naway mapatawad mo ang aking naging asal. Ang aking pagiging sakim ay nagdulot ng sakit sa aking puso. Isang sakit na ngayon ko lamang nauunawaan. Kung mabasa mo man ito, sana'y malaman mo na wala akong anumang sama ng loob. Lubos na gumagalang Ricardo Montenegro. Nang matapos basahin ni Rocco ang sulat, isang luhang matagal nang pinipigilan ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumulo sa lumang papel. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Si Luz ay napahagulgol. Ang 3 magkakapatid ay nakatayo. Hindi makapagsalita. Saksi sa isang katotohanang mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasinungalingan. Ito ang kanilang sandata. Ang testamento mula mismo sa bibig ng taong pinagmumulan ng lahat ng galit ni Ramon.
Ang araw ng pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno. Naroon ang media, handang i-cover ang inaasahang pagkatalo ng pamilya Madrigal. Si Ramon Montenegro ay nakaupo sa kanyang upuan, ang muka ay puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya, ang kanyang pekeng testigo, si Mang Pedro, ay mukhang hindi mapakali. Nauna silang nagpresenta. Ikinuwento ng testigo ang kanyang kasinungalingan na nakita niyang nag-abot ng sobre si Rocco. Ang abogado ni Ramon ay nagpinta ng isang larawan ng pandaraya at kasakiman. Pagkatapos, turn na ng pamilya Madrigal. Tumayo si Diwa, kalmado at puno ng dignidad. Your Honor, sabi niya, wala po kaming ipipresentang testigo. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Tumingin si Ramon sa kanyang abogado, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Dahil ang aming tanging testigo, pagpapatuloy ni Diwa, ay hindi na nabubuhay, ngunit nag-iwan siya ng isang liham. Ipinakita niya ang orihinal na sulat sa huwes. Isang handwriting expert ang ipinatawag para kumpirmahin na ito ay tunay na sulat kamay ni Ricardo Montenegro. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagsusuri, kinumpirma ng expert, "It's a perfect match, Your Honor." Ang ngiti sa mukha ni Ramon ay biglang naglaho. "Your Honor," sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Hinihiling ko pong basahin ang sulat na ito para sa kaalaman ng lahat." At binasa niya ito. Bawat salita. Ang buong courtroom ay natahimik. Ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat. Ang kamera ay nakatutok sa mukha ni Ramon Montenegro na unti-unting namumutla. Ang bawat salita sa liham ay isang patalim na sumisira sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paghihiganti, ang kanyang galit, lahat ay nakabase sa isang kasinungalingan. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa galit kay Rocco, kundi dahil sa pagsisisi sa sarili nitong kasakiman. Nang matapos basahin ni Diwa ang sulat, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang huwes ay tumingin kay Ramon, pagkatapos ay sa nanginginig na pekeng testigo, at sa huli ay sa pamilya Madrigal. "Case dismissed," sabi ng huwes. Ang kanyang boses ay parang isang malakas na dagok ng martilyo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Agad na dinumog ng mga reporter si Ramon. "Mr. Montenegro, anong masasabi niyo sa sulat? Nagsinungaling po ba kayo?" Napatayo si Ramon, tuliro, sinubukang lumabas sa gulo. Ngunit sa kanyang daraanan, nakatayo si Bayan. Hindi naka-uniforme, ngunit ang kanyang tindig ay parang isang pader na bakal. Hinarangan niya ang daan ni Ramon. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ito sa mata. Isang tingin na puno ng awa at pagkadismaya. "Tapos na ang kaso," sabi ni Diwa na lumapit sa kanila. Ngunit ang hustisya ay hindi pa tapos. Ang paglabas ng pamilya Madrigal mula sa bulwagan ng hustisya ay ibang-iba sa kanilang pagpasok. Ang mga kamera na dati uhaw sa kanilang pagkatalo ay ngayoy nakatutok sa kanila bilang simbolo ng katatagan at katotohanan. Ngunit hindi sila nagtagal doon. Ang tanging gusto nila ay umuwi. Pagdating nila sa barangay Puso ng Lupa, isang tanawin ang sumalubong sa kanila, ang kanilang mga kapitbahay, ang mga dating nagsara ng bintana at umiwas ng tingin, ay nasa labas ngayon ng kani-kanilang mga bahay. Nang huminto ang kanilang sasakyan, nagsimula silang pumalakpak. Ang ilan ay lumapit, may dalang pagkain. Si Aling Nena, ang kanilang pinakamatagal ng kapitbahay, ay lumapit kay Luz na may luha sa mga mata. "Luz, patawarin mo kami. Hindi kami dapat nagduda." Niyakap lang sila ni Luz. Tapos na ang lahat. Ang mahalaga ay payapa na tayo. Ang pagbabalik sa kanilang tahanan ay parang isang panaginip. Ang bigat na bumabalot sa bawat sulok ng bahay sa loob ng maraming araw ay naglaho na parang hinipan ng hangin. Pinalitan ito ng liwanag,
ng tawa, at ng isang panibagong pakiramdam ng kapayapaan. Nang gabing iyon, sa sala kung saan nila natagpuan ang baul ng katotohanan, nagtipon silang muli. Hindi na bilang mga sundalong naghahanda sa digmaan, kundi bilang isang pamilyang muling nabuo at pinagtibay ng pagsubok. Si Rocco, na matagal nang hindi nagsasalita ng mahaba, ay tumingin sa kanyang tatlong anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Diwa Bayan Hiraya, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang inyong ina at ako, gusto naming humingi ng tawad. Nagkatinginan ng magkakapatid, naguguluhan. Para saan po, Ipa? Tanong ni Diwa. Dahil sa aming pride, sagot ni Rocco. Dahil sa pag-iisip namin na kaya naming suluhin ang lahat, hindi namin napagtanto na ang pinakamalaking yaman na aming naipundar sa buong buhay namin ay hindi itong bahay, kundi kayo. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Salamat mga anak. Salamat sa pag-uwi ninyo. Ang eksenang yon ay nagbukas ng pinto para sa mga damdaming matagal nang nakatago. Nagyakapan sila, hindi na para mag-alala, kundi para magdiwang. Kinabukasan, si Luz at Hiraya ay magkasamang lumabas sa hardin. Ang mga sampagita ay nagsisimula nang mamulaklak muli. Ang ilang mga halaman na nayapakan sa gitna ng gulo ay maingat nilang itinanim ulit. Alam mo anak, sabi ni Luz, lagi kong ipinagdarasal na maging matagumpay kayo sa buhay, pero ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na tagumpay pala ay hindi ang kung ano ang narating ninyo, kundi ang kung sino kayo. Sa kabilang banda, sa ilalim ng puno ng mangga, nag-uusap sina Rocco at Bayan. Hindi ko akalain na darating ang araw na ang anak kong tinuruan kong maging matapang ang magiging lakas ko, sabi ni Rocco. Ngumiti si Bayan. Kayo po ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na katapangan pa, ang ipaglaban ng tama, kahit gaano pa kahirap. Muling binasa ni Diwa ang liham ni Ricardo Montenegro. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bahay na ito ay hindi lang isang ari-arian. Ito ay isang testamento. Isang simbolo na ang kabutihan, sa huli, ay laging mananaig. Kinuha ni Rocco ang tansong susi mula sa kanyang leeg. Inabot niya ito kay Diwa. Hindi na sa akin to nababagay, sabi niya. Napatunayan na ninyo na kayo na ngayon ang mga tagapangalaga ng tahanang ito. Kayo na ang haligi nito. Tinanggap ni Diwa ang susi. Ang bigat nito ay hindi na bigat ng problema, kundi bigat ng responsibilidad at pagmamahal. Habang sila'y naghahanda ng pananghalian, isang kartero ang dumating. May iniabot itong isang espesyal na sulat para sa pamilya Madrigal. Galing ito sa opisina ng abogado ni Ramon Montenegro. Binuksan ito ni Diwa nang may pag-aalinlangan. Sa loob, mayroong dalawang bagay. Ang una ay isang formal na letter of apology mula kay Ramon na nagsasabing lubos niyang pinagsisisihan ang lahat at tinatanggap ang kanyang pagkakamali. Ang pangalawa ay isang deed of sale, isang alok. Nais bilhin ni Ramon Montenegro ang kanilang bahay at lupa sa halagang 5 beses na mas mataas kaysa sa market value nito. Bilang isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagsisisi, basa ni Diwa mula sa sulat, at para mabigyan kayo ng panibagong simula, malayo sa masamang alaala na idinulot niya. Nagkatinginan ang buong pamilya, isang alok na kayang baguhin ang kanilang buhay, isang alok na mahirap tanggihan. Ang alok ni Ramon Montenegro ay nakalatag sa mesa, isang pirasong papel na naglalaman ng halagang kayang bumili ng isang bagong bahay, isang bagong buhay. Ngunit sa sala ng pamilya Madrigal, walang sino man ang nagpakita ng kahit anong pagkasilaw sa pera. Tiningnan ni Rocco ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay ang kanyang asawa.
Isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa pamamagitan lamang ng kanilang mga mata. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Kumuha si Hiraya, ang negosyante sa kanilang pamilya, ng panulat. Sa likod ng sulat, nagsimula siyang magsulat ng kanilang tugon. Hindi ito mahaba. Simple lang. Matapos ang ilang sandali, binasa niya ito ng malakas. G. Montenegro. Basa niya, "Pinapatawad na namin kayo. Tinatanggap namin ang inyong paghingi ng tawad, ngunit hindi namin matatanggap ang inyong alok. Sapagkat ang halaga ng aming tahanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga alaala at pagmamahal na itinayo dito sa loob ng 40 taon. Ito ay hindi ipinagbibili. Walang tumutol. Walang nag-alinlangan. Sabay-sabay silang tumango bilang pagsang-ayon. Ang desisyon ay buo at iisa. Kinabukasan, isang maliit na salo-salo ang idinaos sa hardin ni Rocco at Luz. Isang pagdiriwang hindi lang para sa kanilang legal na panalo, kundi para sa panalo ng kanilang pamilya. Naroon ang mga kapitbahay na muling naging mga kaibigan. Naroon si Mang Delphin, ang kanilang matapat na saksi. Ang hangin ay puno ng amoy ng nilulutong pagkain at ng halimuyak ng mga sampagita. Sa gitna ng kasiyahan, isa-isang ibinahagi ng magkakapatid ang kanilang mga plano. "Nag-file na ako ng transfer," anunsyo ni Bayan. "Humingi ako ng assignment dito sa kampo na malapit sa atin. Oras na para magbantay naman ako ng sarili kong bayan." Ngumiti si Diwa. "At ako naman," sabi niya, "habang inaayos ko ang kaso, napansin kong maraming mga tao dito sa ating komunidad ang nangangailangan ng tulong legal pero walang kakayahan. Magbubukas ako ng isang maliit na public assistance office dito mismo sa ating barangay." Lahat ay napatingin kay Hiraya na nakangiti lang. "Well, kailangan ninyo ng pondo para sa lahat ng yan, hindi ba?" Biro niya. "Ang kumpanya ko ay magtatayo ng isang foundation, isang community trust, at ang unang proyekto nito ay ang siguruhing ang bahay na ito at ang lupaing ito ay mapupunta sa pangangalaga ng tiwala para masigurong hindi na ito kailanman maibebenta o maisasanla. Mananatili itong puso ng lupa magpakailanman." Naluha si Luz sa narinig. Ang kanyang mga anak, ang mga ibong pinalaki niya para lumipad, ay sabay-sabay na nagbabalik sa kanilang pugad. Hindi para magtago, kundi para pagtibayin pa ito. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagkukulay kahel, magkatabing naupo sina Rocco at Luz sa isang upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Mula roon, tanaw nila ang lahat. Si Diwa na nakikipagtawanan sa mga kapitbahay, si Bayan na karga-karga ang anak ni Aling Nena, si Hiraya na masayang nag-aabot ng pagkain sa mga bata. Hinawakan ni Rocco ang kamay ng kanyang asawa, ang parehong kamay na kasama niyang nangapa sa dilim, at ngayon ay kasama niyang nakatanaw sa liwanag. "Luz," bulong niya. Itinuro niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang hardin, ang buong eksena ng masayang pamilya. "Ito," sabi niya, isang nga ngiti ng purong kaligayahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ito ang ating tahanan." At sa ilalim ng papalubog na araw, sa puso ng isang barangay na pinangalanan para sa lupa, natagpuan ng pamilya Madrigal ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Hindi ito isang lugar, isa itong pakiramdam, isang pag-ibig na nag-uugat ng malalim, namumunga ng sagana, at kayang lampasan ng anumang unos. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento, kundi sa pagmamahalan at pagkakaisa ng isang pamilya. Ang mga pagsubok ay maaaring dumating para subukan ang ating katatagan, ngunit ito rin ang mga nagpapatibay sa bigkis na nag-uugnay sa atin. Maraming salamat po
sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa kwento ng Pamilya Madrigal. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.